Hi there, Kian here. Our Bible verse for today is all about Kings 18:38-39. Dumating agad ang apoy galing mula sa ating Panginoong Diyos at sinunog nito ang handog, mga gatong, mga bato at mga lupa at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng mga tao, napatira pa sila at sinabi, ang Panginoong siyang Diyos, ang Panginoon ang siyang Diyos. Yung Bible verse po natin ngayon is patungkol sa pagdarasal ni Elijah dun sa Mount Carmel na kung saan pinatunayan ng ating Panginoong Diyos na siya ang ating Diyos at kung gaano katotoo na buhay ang ating Panginoong Diyos. So, kung ikaw is yung tipong kahit nag-iisa ka lang laban sa mundo, kahit na you are against the world, pagkakasama mo yung Panginoong Diyos, magtatagumpay ka. Kasi hindi ka niya pababayaan. Kagaya ng nangyari kay Elijah, maraming hindi naniniwala. Pero when you are the persons like Elijah that align with God, you are triumph over the majority. Ang isang tao kahit na nag-iisa ka lang sa laban sa ibang tao, sa maraming tao, kung ikaw, yung purpose mo is naka-align sa ating Panginoong Diyos over the majority, or you are against the world, tandaan mo, pagtatagumpayin ka niya. May mga sitwasyon po sa buhay natin na isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon. At may mga tao na sa paligid natin na nagsasabing, ano ka ba? Ano nangyayari sa'yo? Or pinagtatawanan ka na iniisip na kabaliwan ang ginagawa, na kabaliwan ang pagsaserve kay God. Or dati ang okay ang buhay mo, pero nung nag-serve ka kay God, naghirap ka, yung mga tipong ganon. So, ano ba yung pinagagawa mo sa buhay mo? Diba? May mga taong ganon na hindi natin maiiwasan. Pero tandaan mo po, lagi, if you are aligned with God in purpose, you are triumph over the majority. And God vindicate who is faithful to serve Him. Ano ibig sabihin ng vindicate? Ibig sabihin po nun, papatunayan ng Diyos sa mga tao na nasa paligid mo na yung desisyon na ginawa mo sa buhay mo na mag-serve ka kay God is tama. So, people encounter with God leads to reconciliations and freedom. So, yung mga tao na nakaka-encounter kay God, nagkakaroon sila ng reconciliation sa ating Panginoon. Nagbabalik loob sila sa ating Panginoon at nagkakaroon sila ng kalayaan. Lalo na kapag may mga beliefs sila na hindi naka-align sa will ni God. So, palalayaan sila ni God pagdating sa mga ganung bagay. Lalo na kapag tayo busy sa buhay, yung mga bagay na ginagawa natin is papalayo sa ating Panginoong Diyos or hindi naka-align sa Kanya. Kagaya po nangyari sa bayan ng Israel na kung saan maraming tao sa kanila ang nakipag-reconcile sa ating Panginoong Diyos. And I hope and pray na ganun din po sa ating buhay, na ikaw mismo, tayo mismo, is maging daan para mapanumbalik ang pananampalataya ng mga taong mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, ng mga taong nakapaligid sa atin, na gawin tayong instrumento ni God para magbalik loob, maakay yung mga tao na yan, magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. And we have to be brave against the flow of this world. Kumbaga, maging matapang tayo na languyin, pasalungat yung ilog
Dahil alam natin na yung backup natin, may guidance tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo, ang hirap maging against the flow of the world kasi there's a lot of temptation. And lahat ng mga gusto natin is andoon sa flow ng mundo. Pero when you believe in God, when you follow Jesus Christ, mas pipiliin mo na maging go against the flow of the world. Kasi alam mo sa sarili mo, mas tama yung desisyon mo. And God vindicates you. Let us wait God's vindication sa buhay natin because there's a God na papatunayan niya na yung desisyon ginawa natin sa paglilingkod sa Kanya is tama. And someday, yung mga mahal natin sa buhay, makita nila na masarap maglingkod sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po natin. Let people encounter God through us. Hayaan po natin na gamitin tayo ng ating Panginoong Diyos para maging daan, para maakay itong mga tao na to, na ma-encounter nila si God sa buhay nila through us. And let us go in Mount Carmel right now. So, ano ibig sabihin ko? Yung mga tao sa paligid natin, na makita nila tayo, na kapag nakikita nila tayo, nakikita nila yung Panginoong Diyos sa buhay natin. Kasi, tandaan mo, yung mga tao na yan, nakatingin sila sa'yo, kung ano yung mga ginagawa mo. But when you are a Christian, ang makikita nila sa'yo ang Panginoong Diyos. So, hayaan mo na maging ikaw yung instrumento para maakay sila. And I want to share this wonderful prayer to you. Lord, we pray that you will use us, our lives, so that many people will encounter you. Vindicate me, vindicate each one of us. Show to our family and friends that someday their lives to you is the best decisions of our life, na yun po yung pinaka-the best na ma-encounter po namin right now. In your powerful name, we pray. Amen. Thank you everyone and God bless.